Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Jean. Welcome sa 11 Workshop. So before we go on, gusto ko yung pasalamat sa inyo guys. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa 11 Workshop. Sa nag-like, nag-comment, share, at nag-subscribe dito sa ating vlog. Thank you so much sa inyo lahat, no guys? Ngayon medyo maulan ng panahon, no guys? So ingat-ingat tayo ng konti, medyo mapansin niyo sa boses ko, medyo malat ako ng konti kasi nung nakaraan, muntik na tayo trangkasuhin. Buti hindi natuloy, no? So, ayun. Tsaka, yun nga, ingat tayo sa pag-ulan. Ngayon, mabaha na ulit, di ba, no, guys? So, yeah, mag-ingat tayo. Okay? So, let's move on. Bago pala yan, guys, gusto kong magpasalamat din sa mga nagko-comment pa rin sa ating mga lumang vlogs. Yung, natin, yung pinaka-successful natin vlog, yung pagkaiban mga drills, no, guys, medyo outdated na ng konti. Nung tingnan ko yung date to 2019 pa pala yun, 6 years ago na. So, outdated na yung vlog na yun, pero marami pa rin na nanonood, marami pa rin sila natutunan. So, siguro one of these days, gagawa tayo ng updated version ng vlog na yun, guys. Yung pinaka most viewed ko na vlog. And papansin nyo, guys, ito, itong natin, medyo nagbabago ng konti, medyo wala laman itong tool wall natin dito. Nag-ayos tayo, guys. Nag-ayos tayo ng tool wall. Nilipat ko ibang mga tools dito sa na to para maximize natin yung space dito sa workshop. So maliit na kasi itong workshop dahil meron na tayong man cave, so kailangan natin na i-maximize na natin yung dito. At meron kasi akong balak din na mga improvements dito sa workshop in the future. Makikita nyo rin yan, okay? So ngayon guys, syempre for today, hanap buhay ulit tayo guys. So ngayon ang ating vlog ngayon is of course mag-review ulit tayo ng mga tools or tools mula sa Temu. Okay? So Temu. So this is itong mga tools na ito guys are hand tools. And I think these are game changer na tools kasi kung meron akong mga tools sa ito noon nung ginamit ko sa mga projects ko dito sa ay malamang medyo gumaan yung buhay ko. Pero ngayon nandito na sila, meron na tayo magagamit natin. Mapapakita ko sa inyo kung kung gaano ka-efficient yung tool na mga tool na ito. So we have 3 tools here, guys. Yung isa ito, yung ating metal stud crimping tool, no? Na from Temu. Ito namang isa yung ating na miter na cutter, no? Guys, papakita ko sa inyo paano ito gumagana. And pangatlo is yung ating mga corner clamps na ito. So, tara guys, pakita ko sa inyo. I'll give you a closer look sa mga tools na ito. Okay guys, so you may remember a few months ago, ginawa ko nga yung aking man cave at yung ginamit ko na material sa kanya ay metal stud and metal tracks, no guys. Ito yung tinatawag natin na metal track, ayan. At ito naman yung metal stud, no. Ito yung ginawa kong frame para gawin yung yung internal wall or dividing wall ng ating man cave kasi mas mura ito kaysa sa kahoy, no. Kaya mas mura lang yung metal stud at mas madali siyang i-work. Pwede mo itong putulin gamit lang yung gunting yero, guys. Now, para idugtong mo yung mga metal stud, halimbawa, ganyan, gagawa ka ng dividing wall. Ang ginamit ko dati guys, yung old school way, no. So, ginawa ko pag binabarena ko to ng drill, no, 2 butas tapos rivet ang ginagamit ko. So, blind rivets lang yan, 2 blind rivets ng ganyan. And yeah, hindi siya yung pinaka-efficient na way ng ng pagkakabit nito kasi mabagal siya. Una-una bubutasin mo muna. Tapos tapos i-rivetin mo. And you have to do that 2 times. So, ilang step 'yon, guys, no? Siguro kung konti lang yung kakabitan mo ng ganyan na metal stud, okay lang. Pero kung marami to, halimbawa, nagpakyawan ka, di ba? So, it takes a lot of time, no? So, ngayon, dyan papasok ito. Ito yung tatawag natin ng metal stud crimping tool. At yung ginagawa mo sa rivet na, kaya niyang gawin ng mabilisan lang. Kasi para lang siyang stapler, no? Or talagang parang crimping tool, guys, yung ginagamit sa mga, sa mga IDE. So, sabi ko nga sa inyo, you just simply open it, ayan, ganyan, and parang ini-stapler mo lang yung metal stud at yung metal track. So, kukunin mo lang siya ng ganyan. So, hindi mo na kailangan magbarena, guys. Sobrang sobrang bilis niya kasi you just have to put yung tool ng ganyan, isa, and 2. That's it. Ayan na. So, yan, nakita nyo, nakaano na siya.
nakatupi siya sa loob. So, sealed na siya. So, gawin nyo lang din yung sa kabila. So, pwede nyo lang gawin ito. So, literally guys, in just seconds, kaya nyo pagdugtongin yung metal stud at metal track using this tool. And napakalaking ano nito, napakalaki sanang benefit nito sa akin kung meron sana ako ito dati. Napakalaki niyang time saver. And napakadali niya rin gamitin, lalo na especially kung magkakabit ka ng mga metal stud sa kisame. Okay? So, alam mo, gagamit kayo sa overhead. Yun nasa taas talaga, yung mahirap abutin. Ang hirap barenahin, ang hirap rebitin nun, di ba guys? Pero kung ito yung ginamit mo, one click tapos ang trabaho, di ba? So, yeah, it's very, very effective talaga siya. So, I would recommend na kung talagang nagpapakyawan kayo or talagang gumagawa kayo lagi ng mga metal stud, invest kayo sa ganito guys, sa crimping tool. Again, you can find this sa Temu, ay ng link guys, so kung interesado kayo na orderin yan sa ating Temu store. So next product natin guys is this one. And this is actually a cutter, no? Cutter siya guys, and meron siyang replaceable na blade, ayan. So kung binili mo to sa Temu, meron siyang kasamang mga replacement blade ito. So pwede mong palitan. I think yung blade niya is parang hindi siya exactly na parang Stanley blade, pero parang ganoon na rin. Yeah, so meron siyang kasamang dalawang spare na blade sa kanya. Pwede ka rin yata bumili ng spare blade na to kung ba mapurol na tong dalawang to. Now, tingnan nyo guys, para siyang merong 'di ba? Para pakpak dito guys. So it's a miter, no? Pwede siyang gamitin sa miter cuts ng mga materials. For example, meron tayong edge banding dito. So, halimbawa, puputol ka ng edge banding, diretso lang. Okay, no problem. Ganun lang, ganun lang kadali, guys. Pero paano kung kailangan mo ng edge banding na 45 degrees, no? Na cut, miter cut. Well, you could just move this. Ayan, no? Meron siyang mga degrees. Ayan, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. So, kung 45 degrees, ganyan lang. Ilipat mo sa 45 and it will cut miter cuts like this one. O, di ba? Tapos kung naman, baliktad naman, halimbawa, ganyan din. Sa kabaliktaran naman, another 45. Ayan, so perfect miter cut siya, guys. And yeah, I wish na meron din ako nito noon kasi nung ginawa ko yung yung naalala nyo, inayos ko yung inanay natin na pinto. Meron mga design doon na ginamitan ko ng plastic na PVC na pang decorations. And nahirapan akong putulin yon kasi kailangan ng mga miter cuts. Ginamit kong pang cut is ito, yung ating itong miter box na to, tapos nilagari ko lang siya, nagaring bakal, no guys. And mabagal siya. Kung meron na ako nito, one click lang pala. Okay na. No? So, yeah, I would love to have this and buti na lang at meron ako nakuha ganito sa Temu. It's really an awesome tool, guys. So, kung interesado rin kayo dito, ayun yung link, guys. Pwede niyo siyang i-avail sa Temu. Last but not the least, guys, is itong mga one click or one single hand na corner clamps, no? I say single hand kasi you can operate this with one hand. Usually kasi pag may corner clamps tayo, alam mo, dalawang kamay yung ginagamit natin sa pagkabit. This one, you can use just your hand, no? Isang kamay lang. Just simply drag it down na ganyan, and then, alam mo, ito, gagamitin nyo ng ganyan, ipitin nyo lang siya. And adjustable siya, guys. Ito, nakita yung triangle na to, ayan, na-adjust yan, para kahit magkaiba yung kapal ng kahoy nyo, alam mo, ito 3/4 and 1/2, no? Pwede siyang i-corner clamp ng ganyan. So, yan. Di ba? Yun, sakto. And, kapag bumili ka nito, 4 na agad yung kasama niya. So, guys, you can never have enough clamps, no? Lahat ng klase ng clamps, papatulan ko yan, okay? So talagang kapag woodworker ka, every kind of clamps help you, guys. Corner clamps kasi medyo alangan ako sa mga corner clamps. I've never had a good corner clamp, no? Yung mga ibang corner clamp dati, yung mga bakal na na discrew na ganun, yung sa mga lang, mumurahin lang, tinapong ko na, hindi ko trip yon. Tapos iba naman, yung malalaki,
Ayoko rin nun kasi masyado siyang bulky. But this one is lightweight, no? And it looks, ano naman, it looks okay naman at mukhang matibay naman, guys. So, perfect to para rin sa mga maliliit na workshop at sa mga small projects na ginagawa. Okay? So, yun guys, kung interesado rin kayo dito, ayun yung link, guys. So, you can get it sa Temu. Okay? So, ayun guys. So, kung interested kayo sa mga items na yan, of course, nasa description yung mga link ng yan sa Temu. Okay guys? And you can download yung Temu app gamit ang link na ito. Ayan, para makakuha kayo ng 2,000 peso coupon bundle. At gamitin ang code na ito sa checkout para makakuha ng 30% additional discount sa mga first-time app users. So, sa mga app users. So, shop like a millionaire sa Temu. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is June from 11 Hour Workshop. Adios!